Complete symbol of paradise and freedom kung ituring ang halamang ito. Madalas natin itong makita sa mga park at popular rin itong ginagawang houseplant, lalo na nang mayroong malalaking bahay at espasyo. Sa video na ito ay ibabahagi ko kung bakit dapat meron ka ng halamang ito sa iyong bahay at saan ba ang tamang pwesto ng halamang Birds of Paradise. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang natatanging halamang ito ay isa sa pinakakilalang tropikal na halamang namumulaklak. May pagkakahawig sa saging ang mga dahon nito dahil ito ay closely related dito. Ang halamang ito ay kilala sa tawag na Birds of Paradise dahil sa pagkakahawig nito sa tropical na ibon na may kapareho ding pangalan. Ito ay mas mabilis lumaki at lumago kumpara sa maraming tropical na halaman. Strelitzia reginae ang official nitong pangalan at karaniwan din itong tinatawag na the crane flower. Ang Birds of Paradise ay itinuturing na swerte o lucky plant dahil nauugnay o sumisimbolo ito sa maraming positibong katangian at ilang espiritual na kahulugan, lalo na ang makulay nitong bulaklak. Katulad ng pagkakaroon ng kalayaan, oportunidad, uniqueness, pagkakakilanlan, glamour, katapatan, joy, at ang paradise. Samantala, ang mga kulay naman na makikita sa mga bulaklak ng halamang ito, katulad ng orange, ay iniuugnay o isinisimbolo sa kalusugan, happiness, at boldness. Ang dilaw naman na uri ng bulaklak nito ay sumisimbolo sa kaligayahan, optimism, at magandang kapalaran. Samantala, ang puting bulaklak naman ito ay kumakatawan sa pag-abot para sa mas mataas na espiritual na mithiin at ang pananatiling tapat sa pananampalataya. Ilan sa dahilan bakit marami ang may gusto sa halamang ito dahil na rin sa magaganda nitong bulaklak at madali lang din itong alagaan at paramihin. Ayon naman sa ilang pag-aaral, may kakayahan ang halamang ito na i-improve o pataasin ang kalidad ng hangin sa ating mga tahanan sa tulong na din ng malalaking sukat ng mga dahon nito. Kung ang bahay mo naman ay malapit sa kalsada, bagay na magtanim ka ng halamang ito dahil sa makakatulong ito upang pababain nito ang ingay na pumapasok sa loob ng iyong bahay. May pag-aaral na ang mga halaman na may malalaking dahon ay may kakayahang mag-absorb, i-diffract at bawasan ang ingay na nanggagaling sa labas papunta sa loob ng bahay na magre-resulta sa isang komportabling kapaligiran. Bukod dito, ang isa pa sa kagandahan ng pagtatanim ng ganitong uri ng halaman ay mararamdaman mo agad ang tropical na pakiramdam habang pinagmamasdan ang mga malalaki nitong dahon at magagandang bulaklak na nakakatulong para mabawasan ang iyong stress at ma-relax ang iyong isipan. Dahil evergreen ang mga dahon ng Birds of Paradise, mainam itong ilagay sa mga lugar kagaya sa tabi ng swimming pool, isama sa landscaping bilang centerpiece sa halamanan, sa mga kanto ng bakod sa bahay, at ang iba naman ay inilalagay din ito sa paso bilang houseplant. Inire-recommenda din ang mga shaded area katulad ng ilalim ng matataas na punong kahoy at ang likod bahay. Maaari din itong ilagay sa loob ng bahay basta maibibigay lamang dito ang mga pangangailangan nito katulad ng tamang temperatura, sikat ng araw, tamang pagdidilig, at pataba sa lupa kapag nasa paso. Siguraduhin lamang na hindi ito may expose sa sobrang sikat ng araw. Ayon naman sa feng shui, iwasang ilagay ito sa loob ng kwarto, bathrooms at kusina. Iwasan din ilagay sa mga lugar na mayroong mababang antas ng halumigmig, direktang sikat ng araw, at sa mga lugar na mayroong pabago-bagong temperatura dahil makakaapekto ito sa halaman na maaaring mag-akit ng negatibong enerhiya. Ang mga bulaklak naman ito ay mainam ding putulin at ilagay sa isang flower vase
dahil tumatagal ito ng 1 hanggang 2 linggo. Inaakit din ng mga bulaklak nito ang mga hummingbird para humigop ng nektar nito na nakadaragdag din para sa tropical na ambience ng iyong tahanan. Hindi nakapagtataka na ang halamang ito ay makikita natin sa paligid ng mga nagagandahang bahay at establishmento dahil sa kahanga-hanga nitong katangian. Ikaw ba, kaurban, naisama mo na ba ang halaman na ito sa iyong listahan upang magkaroon ngayong taon? O kaya naman kung mayroon ka nito, saang bahagi ng iyong bahay mo ito inilagay? Ibahaga ang iyong opinion tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. I-share ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.